Hello everyone, magandang umaga po. Welcome to my channel. Ngayon ay araw ng linggo. Nakatitiyak ako na ang bawat miyembro ng ating pamilya ay nandyan sa ating mga pamamahay. Sama-sama tayo at siyempre nakakatiyak din ako na safe tayo sa anumang mga virus na maaaring dumapo sa tao. Pero ganun pa man, nararapat lamang na tayo ay mag-ingat. Sundin natin yung protocol ng kalinisan. Hindi lamang ngayong may ECQ or may DCQ, subalit dapat pagpatuloy natin itong mga ginagawa natin para at least makaligtas tayo hindi lamang sa COVID na ito, kundi sa iba pang mga sakit na maaaring makapinsala sa atin. Ngayong umaga, nais kong ibahagi sa inyo ang sekreto kung paano tayo magkakaroon ng napakaraming biyaya. Actually, hindi na ito sekreto dahil sasabihin ko na sa inyo. Marahil ang iba sa inyo ay naisasagawa na ito at marahil naman ang iba ay hindi pa nagagawa. Kung kaya, pag napanood ninyo itong videong ito, ay umpisahan na natin gawin kung hindi pa natin ginagawa. Malaking bagay ito para sa atin upang sa ganun dumami ang blessings natin. Ang sinasabi ng iba, okay lang ako'y nakaupo, okay lang ako'y nakahiga. Mayroon namang swerte na dumarating. Sa totoo lang, ako'y hindi kampante sa sinasabing swerte. Kasi ang swerte, iyan pa rin ay biyaya. Iyan pa rin ay blessings na ibinigay sa atin ng Diyos. So, itong mga bagay na sasabihin ko ay makakatulong sa inyo. At ako, kung ako ang nasa katayuan ninyo, gagawin ko ang mga nabanggit dito sa bidyong ito. So, panoorin ninyo ito simula ng mag-umpisa hanggang matapos para ang lahat ng mga sikreto ay makuha ninyo. Nagawa ko itong bidyong ito sapagkat nais ko rin maibigay ang aking nararanasang mga biyaya sa inyo. Ito ay dahil sa aking karanasan na natatamo ngayon dahil dito sa mga sinasabi natin sikreto na dapat natin isabuhay. So, panoorin ninyo at pagkatapos ninyong panoorin, i-click ang subscribe at paki-share sa kakilala ninyo upang sa ganun matulungan din sila paano magkakaroon ng maraming biyaya. Simulan natin, actually tatlo ito. Ang una ay yung prayer, pangalawa ay hard work, ang pangatlo ay good deeds. So, simulan natin ang prayer. A prayer ay isang form ng communication sa ating Diyos. Ang panalangin ay isang paraan para tayo ay makipag-usap sa Diyos.
Napakahalaga ito sapagkat lahat ng bagay dito sa mundo ay galing sa ating Diyos. So, ang katanungan dito ay ano ba ang bahagi ng mga bahagi ng panalangin? Gaano kadalas tayo manalangin? Okay. Ayon sa aking karanasan at yung isinasagawa ko o isinasabuhay, mayroong 4 na panalangin. Ginagawa din ito ng iba. 4 na bahagi, ng panalangin. At ginagawa din ito ng iba. Ang una, yung tinatawag na praising to the Lord. Yung papuri. Tanungin natin ang ating mga sarili. Mayroon na bang mga pagkakataon na tayo ay nagpapuri sa ating Diyos sa mga biyayang ating natatamasa? Okay, kung wala pang pagkakataon na tayo ay nagpapuri, ay simulan na natin yun. So ako, pag nananalangin, palaging mayroong papuri. So ang una dyan ay papuri, yung praise. Praise, sabi nga ng iba, praise to the Lord. Okay. Pangalawa, yung thanksgiving. Thanksgiving is a form of gratitude to the things, blessings we receive from God. Tayo ay nagpapasalamat sa mga biyayang ating natanggap at nakatitiyak naman tayo siyempre, ako nakatitiyak na iyan ay galing sa Diyos. Sasabihin yan, galing ito sa isang company, galing ito sa eskwelahan. No. Ako hindi naniniwala diyan. Yan ay biyaya ng Diyos. So nararapat lamang na tayo ay magpasalamat. Pasalamatan natin kung anumang bagay ang ating natatanggap. Maliit man yan, malaki, madami, at least dumating sa iyo. May mga pagkakataon kasi minsan dumarating sa buhay natin na nanghihingi tayo sa Diyos. At kung minsan, hindi kaagad na ibibigay. Diyan pumapasok, mga kaibigan, yung sinasabi natin, art of waiting. Malamang hindi sa inyo na ibigay iyan sa mga oras na ito, sa hapon, dahil alam natin, mayroong layunin ang Diyos. Ang Diyos ay hindi yan maramot. Lahat ng gusto mo ay ibinibigay sa iyo. Kung hindi man naibigay sa iyo ngayon, sa susunod mga araw, baka naibigay sa inyo. Baka ang material na bagay na hinihingi mo ay naibigay sa iyo. Kasi minsan may pagkakataon din na binigyan tayo ng bagay na ito at yan naman ay kapahamak natin. So, ang isipin natin ay hindi ito ibinigay sa akin ngayon kasi baka ito ay magdala sa akin ng kapahamakan. Okay, so yung pasasalamat natin sa Diyos, kailangan yan. Pangatlo, yung tinatawag natin na repentance. Yung pagsisisi ng ating mga kasalanan. Kapag tayo ay nananalangin, nararapat lamang na tayo ay magsisi ng ating mga kasalanan. Sabihin natin sa Diyos kapag tayo ay nananalangin, yung ating mga kasalanan at humingi ka ng kapatawaran. At kung magkakagayon, magiging
absuelto ka diyan. Kapag, siyempre, nagbago ka. Ang mahalaga dito ay you confess to the Lord your sins, then you change yourselves. Baguhin mo. Kung yan ay nagawa mo noon, sa susunod ay huwag mo na uling gawin. Kasi baka yan ay minsan ay nagiging repetitive. Alright. Yung pang-apat, ito naman yung petition. Yung paghingi ng mga bagay na gusto natin. Minsan yung iba, ang sinasabi lang, yung manghihingi. Hindi man lang nagpapuri sa Diyos, hindi man lang nagpasalamat, hindi man lang nag-confess ng kanyang mga kasalanan. Kung baga hingi lang ng hingi. Wala namang problema diyan kung manghihingi ka. Ang sa akin ay isama mo rin yung ibang elemento o bahagi ng panalangin. Tulad halimbawa ng nabanggit ko kanina, yung papuri, pasasalamat, at pagsisisi ng mga kasalanan. So, pantay-pantay dapat iyan. At yan ay sinasabi natin tuwing tayo ay mananalangin. Hindi lamang tayo hingi ng hingi sa Diyos, subalit magpasalamat din tayo at magpapuri. Ganun dapat ang ating pananalangin. Of course, siyempre sa ating mga Katoliko, pag tayo ay nananalangin before and after meals, ay iba namang panalangin. Minsan hindi na natin sinasamahan although nandoon pa rin yung pasasalamat niya. Nandoon pa rin yung pasasalamat. Mayroon tayo kasing dasal, yung prayer before and after meals. At usually, ginagawa natin yan. Palagi natin ginagawa. Sa aking karanasan, hindi pa ako nag-miss yan. Kung ang mga kasama ko ay ibang relihiyon at sa tingin nila ay ayaw nila ng dasal ng Katoliko, ay yung bang courtesy ay dapat mangibabaw. Ang ibig kong sabihin, kapag ako'y mananalangin, ay baka ayaw nila na magsasign of the cross ang kaharap nila. So, ako ay pray silently. So, ito yung mga bahagi ng panalangin. At sabi ko, nararapat lamang na ito ay isa katuparan natin. Okay, pagdating naman doon sa frequency ng pananalangin natin, gaano kadalas, dapat tayo ay manalangin araw-araw. At sa isang araw, napakarami tayong prayers. Napakaraming beses tayo makipag-usap sa ating Diyos. Unang-una, halimbawa, ito ginagawa ko, pagkagising ko sa umaga, nananalangin ako. Pag halimbawa, nag-almusal ako, nananalangin din ako. Pag alis ng bahay, nananalangin din ako. Pag sakay ng sasakyan, nananalangin din ako. Pagbaba sa sasakyan, doon sa aking paroroonan, nananalangin din ako. Pag dating sa office, nananalangin din ako para naman sa buong araw na sana ay patnubayan ako ng Diyos sa aking mga ginagawa. Okay.
dalangin din. Pagdating sa tanghali, mayroon din. Pagdating ay sa merienda, nananalangin din. May merienda ka, mayroon ka rin panalangin. Pag alis ng office, pauwi ka na, nananalangin ka rin. Mayroon pang 3 o'clock prayers. Nananalangin din tayo dyan. Nananalangin din ako dyan. Then, bago umuwi, sasakay uli ng sasakyan. Pagdating sa bahay, magpapasalamat ka rin na binigyan ka ng pagkakataon na makauwi. Then, start ka naman ng trabaho mo. Halimbawa, dumating ka ng alas 6, pahinga ka, manood ka ng TV, balita. Then, pagdating ng alas 8, kakain, o di kay earlier than that, kakain. Then, mga 8:30, yan ay umpisa ka na naman magtrabaho. Pero sabi ng iba, baka sobra na iyang pagtatrabaho mo, yan ay biyaya ng Diyos din. So, nananalangin din hanggang matapos ang trabaho ko, pasalamat uli. Then, pagdating sa gabi, ito ay talagang mananalangin ka rin. So, kung titingnan natin, hindi lamang 1, 2, 3, 4 na beses tayong manalangin sa isang araw. At yung pananalangin natin ay dapat taimtim. Yung pananalangin natin ay dapat may focus. Kasi kung walang focus, kung ano-ano ang ating nasasabi sa Diyos, yan ay proven na. Ako madalas manalangin, kung walang focus ay talagang wala sa ayos ang iyong panalangin. Para bang, halimbawa, matutulog ka, parang matutulog ka na lang na hindi ka sigurado kung kinabukasan ay gigising ka pa. Yun yung point ko dyan. Yung taimtim na panalangin, dapat may focus ka. Wala naman mawawala kung sumipti ka, pumunta ka sa isang lugar na tahimik, mag-allot ka ng 5 to 10 minutes para lang manalangin. Kahit sa office. Ako, pag ako'y nasa office, nananalangin ako, mas maganda doon kasi tahimik. Maliban lang kung papasukin ka ng mga estudyante kung anong mga reklamo. So, yun. Nanalangin din tayo sa ating mga opisina. Hindi lamang Indilos, hindi lamang sa pagkain tayo nanalangin. So, sinasabi ko, napakarami tayong panalangin na ginagawa. Okay. Yung pangalawang sinasabi kong sikreto na dapat natin pansinin ay yung hard work. Yung hard work, pagiging industrious mo, pagiging masipag mo, yan ay magtutulak sa inyo sa tuktok ng tagumpay. Sabi nila, ang kasipagan ay kakambal ng tagumpay. Naniniwala ako diyan. Tingnan ninyo itong mga businessmen. Ang yayaman nila, ang dadami nilang pera. Dahil diyan sa kasipagan. Biruin mo hindi sila halos sa buong araw talagang hindi sila nagpapahinga. Dahil sa kanilang kasipagan, doon sila kumikita ng pera.
tayo dapat mga nagtatrabaho or di kayo nasa bahay lamang. Kung tayo ay nagtatrabaho, samantalahin natin ang oras, ang pagkakataon na binigyan tayo ng trabaho. Kung daming ibinigay sa iyo na assignment, ay na kung sa tingin mo ay kaya mo naman, huwag kang tumanggi. Tanggapin. Ang mahalaga, ma-accomplish mo yan sa pamamagitan ng time management. Time management lang, gaano man karami ang assignment natin, kapag nagkaroon tayo ng time management, ay hindi tayo mahihirapan. Ako, ayon sa karanasan ko, bago ako pumasok ng Lunes, or even kahit dito lang sa bahay, isinusulat ko na ng Linggo yung aking mga gawain mula sa Lunes hanggang Sabado. Ano ba ang aking dapat gawin hanggang Sabado? Isinusulat ko yan. So, at the end of the day, ako ang nagwagi doon kasi malinaw ang aking accomplishment. Ngayon, kung hindi ko nagawa dahil na miscalculate ko, kung hindi ko nagawa ang aking mga inilista dahil sa na miscalculate ko iyan, o di kaya may mga other matters na hindi mo naman inaasahan na gagawin, or di kaya binigyan ka ng additional assignment na hindi mo naman inaasahan, ay mag-a-adjust ka sa susunod na mga araw or di kaya sa susunod na linggo. Ang mahalaga, mayroon kang definite na gagawin sa bawat araw upang at least maging malinaw ang iyong mga ginagawa, lalong-lalo na kung napakarami mong trabaho o di kaya'y assignment. Maraming nagsasabi na ang pagtatrabaho ay parang sabi ng iba, at ito din ay madalas kong sabihin, sabi ko, ako pinakabanal ko yung trabaho, yung hard work, yung industry. So kahit man tayo ay nasa bahay lamang, yung mga nanay, alam nyo, ako'y hangang-hanga doon sa mga nanay, tsaka sa mga tatay, kahit nasa bahay lang sila, hindi sila mapakali. Gusto nilang may kukuting-tingin. Ranas ko yan sa aking nanay. Ranas ko yan sa aking mga magulang, sa aking tatay. Gusto mong magpahinga na sila, pero ayaw pa rin tumigil sa pagkutingting. Kung anong nakukutingting sa bahay, anong pwedeng kutingtingin, ay talagang kinukutingting na nila. Sabi ko, baka ito na yung talagang karakteristik ng isang medyo nagkakaedad. Mabusisi, kung maaari, mayroon silang gawin. Ayaw nilang magbigay ng ayaw nilang sabihin natin masayang ang kanilang oras, kaya inaalot nila sa kung anong mga gawain sa bahay. So hard work is very important. We must value hard work.
Yung pangatlo naman, good deeds na sinasabi natin, ito yung magandang gawi. Tayo ay binigyan ng Diyos upang makapag-decide kung ano ang mabuti at maganda. Kung ano ang magandang gawi, kung ano ang hindi. So ako, ang isang napakaganda para sa akin yung pagtulong sa ating kapwa. Ang tulong na sinasabi ko hindi lamang sa material na bagay, kundi yung serbisyo na dapat mong ibigay. Kung meron mang hihingi sa iyo ng tulong at mayroon ka namang itutulong, dapat ibigay mo. Hindi na sasabihin ako'y maraming ginagawa, kung pwede mo naman isingit mo na. Yun yung point ko. Then, yung pagiging mapagpakumbaba. Dapat hindi tayo masyadong maere. Yung bang sabi ng iba, mayabang. Sabi ko naman, baka naman yan ay siyempre may ipagyayabang. Pero hindi dapat. Kahit ang ating ulo ay nasa langit, dapat ang ating mga paa ay nasa lupa pa rin. Kahit ay tayong ay nasa tuktok na ng tagumpay natin, huwag natin kalimutan ang ating pinanggalingan na tayo ay galing sa lupa. Mayroon mga minsan umaasenso, galing sila sa pagbubukid. Halos pag umasenso na sila, halos ayaw na nilang humawak ng araro, ayaw nilang humawak ng panggamas para maggamas. Ganun Kung baga, yung akin, basta huwag kalimutan yung ating pinanggalingan. Ang lahat ng bagay na yan ay ibinigay sa atin ng Diyos. At siyempre, isang iglap pwedeng mawala sa atin yan. Sino rin ang mapipinsala kundi ikaw, kundi tayo. Kaya yung sinasabi kong magandang gawi, napakarami naman, napakayaman tayo, napakaraming virtues, mga bertud tayong dapat isabuhay, napakaraming values o mga pag-uugali na dapat pahalagahan. At alam ko naman, tayong mga Pilipino o kahit sa ibang bansa man iyan, mga foreigner man yan, mayroon tayong sariling kultura. At yung kultura na iyan, ito ay yung mga magandang pag-uugali ay bahagi ng kultura natin iyan. At hindi dapat iyan ay naaalis. Ngayon, kung tatanungin ninyo ako, sa tatlong ito, ano ang pinakamahalaga? Wala kang dapat piliin. Kung gusto mong isabuhay ang isa, isama mo na yung dalawa. Ang ibig kong sabihin, gawin mo itong tatlo na sinabi kong mga sekreto, yung prayer, panalangin, hard work, then yung good deeds. Baka naman palagi kang nananalangin, hindi ka naman nagsisipag gumawa. Baka naman ikaw ay palaging nananalangin,
ikaw naman ay ang iyong pag-uugali naman, ang iyong gawi naman ay hindi maganda, hindi useless din. So, ang puntos ko dito ay dapat tayo ay isabuhay itong mga ito. At sabi ko nga, kung hindi pa natin ito na isasabuhay o na isasagawa, subukan lang, isagawa natin. Kung sabihin natin, labag sa kalooban na ninyo, yung isabuhay ang panalangin, isagawa ang panalangin, magbuhos tayo ng efforts, gumawa tayo ng mabuti, or gawin natin ang mabubuting gawi. Tingnan natin kung talagang umasenso tayo. Kasi sa totoo lang, mayroon din naman tulad ng nabanggit ko kanina, yung swerte-swertihan, ay hindi. Walang swerte. Blessing pa rin yan. Pero yan, yung dumarating sa atin mga bagay, ay iyon ay biyaya ng Diyos. At siyempre, kung hindi tayo mananalangin, hindi tayo magsisipat, hindi tayong gagawa ng mabuti, hindi darating sa atin yan. Ano man ang sabihin natin, Diyos ko, bigyan mo naman ako ng ganito. Wala ka namang ginawa. Sasabihin ng Diyos. Anong sasabihin ng Diyos sa iyo? Although hindi naman yan iisipin ng Diyos, ano? Pero ito, sa worldly na pananalita, bakit nga kita bibigyan? Hindi ka man lang matutong humingi. Bakit nga kita bibigyan? Hindi ka naman nagtatrabaho. Yung mga ganon. So, isabuhay natin itong tatlong sikreto na isinasabuhay ko araw-araw. At kung magkakaganon, dadami ang ating biyaya. Maraming blessings na darating sa atin. Ang iba ay hindi mo hinihingi, kusang ibinibigay rin sa atin. Kusang ibibigay sa inyo yan kapag na gagawa natin itong mga bagay na ito. Nararanasan ko kasi iyan. Blessings baga. Dahil nga sa pagsasabuhay ko ng itong sinasabi kong sekreto, na hindi naman yan ngayon sekreto dahil nabanggit ko. Sana itong video na ito ay makatulong sa inyo kung paano natin rerindahan ang ating buhay, at kung naasahan natin na magkaroon ng sabihin natin maraming blessings, maraming biyaya, ito lang ang gawin mo. Okay na yan. Huwag ka nang mag-isip ng iba. So, kung itong video na ito ay makakatulong, pakiclick yung subscribe at pakishare sa mga kaibigan. So, dito nagtatapos ang laman ng video ito. Maraming salamat po sa
Inyong lang.